and campus journalism. So doon ako na-shape. Nandito sa Mindanao nag-grad. Hindi ka nga pumasa sa mga university sa Maynila eh. Puta, nandiyan ka sa Mindanao, diyan ka nag-aral, kung maka-arte ka. Pero binigyan ka na ng Diyos ng leksyon sa buhay. Ganyan na nga ginawa, binigay na pagmumukha mo, yabang-yabang mo pa. Dapat pag ganyan ang mukha mo, mabait ka na. Eh na ganyan ang mukha mo, masama pa ugali mo. Oh, double whammy na yan, ma'am. Okay. I thought you were British because when I was here listening Diba? Puta, inaano siya, inuulol siya, inuurot siya ng mga... Putangin na to, malakas ang tama nito, baliw to. O, tinan mo sagot. to you, you speak with a British accent, and I thought, Ina, kinilig si tanga, oh. so how did you acquire your? No. English accent siya, biniro lang siya, sarcasm yun ha. Bobo to, hindi nakakaintindi ng sarcasm. Sino yun? Yung nakakulong ngayon na si Diskaya. Utangin na si Diskaya, pil na pil. Buti si Diskaya nakarating na sa British. Nakarating na dyan sa London, sa UK. Eh ito hindi pa eh. You bloody fool. Kasi when I was a kid, lagi akong nakikinig sa cassette tapes ng papa Kasi, puta kulang pa yung English niya kasi wala ko. And back then, I did not know that it was British. I was just imitating I did not know that I was British. Tangina dyan. Luka-luka to. it. Oh, okay. Pero yung ate ko din, nasa UK, so we talk. Question. We talk. Tingnan to. Abnormal ang puta. Magandang araw, Banateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinakapaboritong walang kwentang fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na palubog na, hindi pa sumisikat. Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Ayan, magandang araw sa inyong lahat at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balon ng puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga salot sa lipunan, mga kupal, animal, buwisit, pabigat, wala silbis, witik, salot, putok sa buhin, palamunin, sintu-sintu, baliw, abnoy, batak, bangag, sabog, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, membro ng sindikatong kuratong baliling sa gobyerno, mga maligno, impacto, masasamang espiritu, mga kampo ng demonyo, mga satanas, hudas, barbas, hestas. Kamusta ang buhay-buhay? Ano na? Mainit mga bossing ang mga usapin ngayon sa ating bayan. Ano na ba? Bago natin yan pag-usapan, mag-follow kayo ha sa ating Facebook pages. Ang Boss Dada Facebook pages, dalawa yan. Dalawang Facebook lang yan. Nakikita nyo naman kung ano yung isang Facebook page na pinopromote natin. Kasi nga yung isa natin, naka-shadow ban yun. Lahat ng mga upload natin or mga ano natin, content natin doon or posts natin doon, nasa pinakadulo, hindi pinopromote ni Facebook. Kaya meron tayong isang page ha. Ayan, walang violation yan. Malinis na malinis yan. I-follow ninyo yan. I-share ninyo yung mga videos dyan. Malulupit ang mga bakbakan dyan, mga boss. Basta ha, doon sa mga doon sa mga binabatikos natin na walang demandahan ha. Masyado kayo, ang gagaling ninyo mambatikos. Pag kayo binabatikos, putangin na ninyo para kayong mga nana ha. Para kayong may mga pigsa. Huwag ganon ha. Pagkabanatan, bardagulan lang ha. Yung may YouTube channel tayo, isa pang YouTube channel natin ng Boss Dada 2.0. Andiyan dyan sa may taas ha. Ayan ha. I-follow po ninyo, subscribe kayo dyan. I-share ninyo yung mga videos dyan. Andiyan dyan po yung mga clips natin. Yung mga short version ng ating mga content, mga malulupit yan. Yung mga medyo busy, wala masyadong panahon. Meron lang mga ilang minuto, 20 minutes to spare. Dahil masyado silang busy, ayan, dyan kayo pumunta, mapapanood ninyo per topic dyan. Pero dito sa Boss Dada 2.0, nandito yung pinakabuong video ng pinakamalulupit, humahagupit na mga content natin. Ayan na nga. Mga bossing, kamusta naman mga kababayan nating OFW? Galingan nyo umingat. Galingan nyo umilag sa mga missile ha. Yung mga nandiyan sa Middle East ayaw pa magsiuwi. Oo ha, mas importante sa kanila yung sweldo kaysa sa kanilang buhay. Hindi natin sila masisisi mga bossing. Ganun din eh. Pag umuwi sila sa Pilipinas, mamamatay sila unti-unti sa gutom. Pero kung nandoon sila, isang tama na missile, boom, tapos na problema. Hindi, joke lang yan. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga kababayan natin na mahal nyo buhay ninyo, mahal nyo yung mga pamilya ninyo, kasi walang sense eh, na nandiyan pa kayo, tapos ganyang kagulo dyan, balik na lang kayo kapag ka maayos na. Pero ngayon magulo pa, uwi na muna kayo dito, nag-aalala yung mga pamilya ninyo, hindi kayang tumbasan ng pera sa lapi. Laki ng sweldo yung pag-alala ng mga mahal natin sa buhay dito. Uwi na, hinihikayat ko kayo magsiuwi na. Oo, kasi delikado yan. Mamaya yan, may mangyari sa inyo masama. Ako, problema pa yan. Tapos yung mga kamag-anak nyo rito, sasama rin loob nila, imbis na
masaya, baka mamaya niyan, atakin pa sa puso yung mga mahal nyo dito sa buhay, ha? Okay na yan. Dito, kaya na natin. Kaya na natin dito, tulong-tulungan tayo. Oo, marami pa namang mga pagkakakitaan dito. Mura man ang bilihin dito kahit papano. Uwi na kayo dito, ha? Huwag na kayo masyado makipagsapalaran dyan. Marami dito. Huwag negosyo na lang tayo. Mag-vlog na lang kayo. Kaya mag-ingat, ha. Yung mga nakauwi naman na, congratulations sa inyo kahit walang tulong ng gobyerno. Kahit na ibang pamahalaan na nagpauwi sa inyo, congratulations sa inyo. At least nandito na kayo. Mahirap man ang buhay, harapin natin yan ng sabay-sabay dito sa bayang Pilipinas. At least nandito kayo sa Pilipinas. Kahit na ganito katarantado yung mga nasa gobyerno, medyo safe naman dito. Medyo wag lang kayo lalabas ng bahay. Kasi paglabas nyo ng bahay, baka mamaya makasalubong yung mga adik na kapitbahay nyo. Namamayagpag ng mga adik, holdupper, mandurukot, mandurugas. Wag lang kayo masyado labas ng bahay. Tsaka yung mga ginto ninyo. Yung mga taga dyan sa Middle East na may mga gintong inuwi, wag nyong isusuot yan, ha. Nakita ninyo yung security ni Isko Moreno, dating pulis, ang kapal ng kwintas nun, kasing kapal daw ng kadena ng aso. Mantakin mo yun na ang naging tawag dito, naging rason ng kanyang pagkamatay dahil lang nakita makapal kwintas niya, pinagbabaril siya, kinuha yung kwintas niya. Ganun na lang ang buhay ng mga Pilipino sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Lahat ng tao kumakapit na sa patalim. Kaya nga ito si John Vic Remulla, ewan ko saan gagaling yung pinagsasabi nito na safe na daw dito sa bayang Pilipinas. Loko-loko rin, eh. Oo, ha, mag-iingat tayo may mga kwintas, ginto. Kung hindi man kayo nagsasasakyan, kung kayo nagko-commute, nasa labas lang naman kayo, itago nyo na yan. Isuot nyo na lang yan kapag may mga importanteng okasyon. Kapag normal lang naman, nakatambay lang kayo sa labas, wag nyo na isuot yan. Magiging mitya ng buhay nyo yan. Oo, ha, ingat-ingat mga kababayan ko, yung mga nagse-cellphone sa labas. Hindi na po ito ngayon panahon ng mga Duterte na safe ang Pilipinas, ha. Ito pong panahon ngayon, hindi na safe ang mga Pilipino dahil bukod sa mga magnanakaw, yung mga nasa gobyerno, sobrang hirap, bagsak ng ekonomiya natin. Yung mga Pilipino kanya-kanya ng diskarte para para kumita ng pera. Yung iba nang i-scam, yung iba nang bubudol, yung iba nang dudukot, nang hold up, yung iba, naku po, ngayon ang problema ngayon hindi na lang basta hold up to, pinapatay na nila, ha. Mag-iingat mga kababayan ko, parang awan nyo na. Nakaiwas nga kayo sa missile dyan sa Middle East, pucha. Mamamatay naman kayo rito sa mga masasamang loob. Oo, naku po, mag-iingat na maigi mga kababayan ko. May nangyari kasi mga bossing na sunog dyan sa may Nia Road. Yan dyan sa may Quezon Avenue. Malapit yan doon sa may tulay. Yung inaugurasyon ng tulay ni Bongbong Marcos dyan sa may Kamias. Yan sa may parting EDSA. Malapit yan. Paglagpas mo doon, doon mismo yung Nia Road. Yung Nia Road, puro squatter tao dyan, eh. Dikit-dikit kasi yung bahay dyan, tapos light materials yung mga ginamit nila. So, kapag may isang bahay na nasunog dyan, naku po, sigurado sunog lahat yan. Tsaka ilang beses nang nasusunugan yan. Ngayon nagkaroon ng sunog dyan sa barangay na yan, nagmagandang loob. Alam nyo naman si Senator Bongo, kapag may mga ganyang mga nangyayaring sunog, mga nangyayaring yung mga delubyo, yan yung nauuna. Oo, walang senador na gumagawa niyan, ha? Walang congressman na gumagawa niyan. Lagi si Senator Bongo nakaabang yan kung saan may nangangailangan, pupunta yan. Subok na yan. Malasakit centers, mga outreach program niya, mga relief operations niya, si Senator Bongo. Solid na solid yan. Maaasahan mo talaga yan. So ngayon, nagkaroon na sunog dito sa isang squatters area. Squatters area to. Tapos nasunog yan. Okay, so ngayon dumating si Senator Bongo, nagdala siya ng ayuda. Ayan yung kanyang ayuda, makikita ninyo, timba. Ang ganda nga kasi sinimulan niyan ng ng SMNI Foundation. Yung kapag namigay ka, kailangan walang tapon. Kailangan walang tapon. Yung paglalagyan mo, hindi plastic lang. Kailangan yung paglalagyan mo, may pakinabang. Si SMNI Foundation kasi, maglalagay ng timba. Tapos pupunuin niya yan ng laman. Mayroon na yan dyan mga mantika, toyo, suka, asukal, asin, noodles, delata, tapos may bigas pa yan, isang kaban na bigas, tapos meron pang galon-galon na tubig. Ganun magbigay ang SMNI Foundation. Pera po yan, pera po yan ng mga donors ng foundation at pera din po yan ng kanilang simbahan. Buong mundo sa lahat ng mga Kingdom Light Congregation, nagdo-donate sila para merong pang relief operations, outreach, etong SMNI Foundation. So, natuto etong mga politiko, pag nagbibigay sila ngayon, hindi na lang nakalagay sa plastic bag.
Kasi usually pag nagbigay naman ng ng ayuda ganyan plastic bag lang di ba? Plastic bag lang. O tapos yung plastic gawa niyan kung hindi nila itapon, magbabarayan sa kanal. O baka paglagyan din nila ng mga kung ano-ano basura. So yun lang ang silbi niyan. Pero ito, yung kay Senator Bongo, may timba. So yung timba na yan, dahil syempre nasunugan kayo, nasunog yung bahay ninyo, wala kayong mga nakuwang gamit dahil ang bilis masunog nung dyan nung mga bahay dyan dahil light materials nga yung mga gamit, barong-barong lang yung mga bahay dyan So yung timba kahit papaano, may silbi yan. Pwede nyo paglagyan ng tubig. Pag nag-igib kayo, pag naligo kayo, pwede kayong dyan maglaba. Kung gusto nyo, lagyan nyo rin ng dyan. Lagyan nyo rin ng inumin, tubig, tapos dyan nyo laklakin. Maraming use yan. So, ito yung nangyari. Ang problema, mga bossing, alam nyo, nakakadismaya lang kasi kayo na yung tinulungan, punyeta kayo. Oo, anong ha? Sila na yung tinulungan, okay? Deserve nyo man yan tulong na yan. Sa inyo man galing yung pera na ginamit para dyan. Nagreklamo pa kayo? Nagreklamo pa sila dahil daw, yun daw tulong sa kanila, mukhang bitin. Anak ng tinapay kayo talaga Magsumikap kasi kayo sa buhay para hindi kayo nanghihingi ng limos. Alam naman natin mahirap ang buhay ngayon at alam naman natin pumila sila ng mahaba para makuha yung ayuda na yan. Pero imagine ninyo, merong isang Senator Bongo na pumunta dyan, yung staff niya namigay sa inyo. Meron bang ibang senador na nagpunta dyan na namigay sa inyo ng limpak-limpak na mga sandamukal na mga ayuda? Wala. Si Senator Bongo lang ang gumawa niyan sa inyo, tinulungan na nga kayo, nagalit pa kayo. Tang-ina ninyo, mga napaka-ungrateful talaga ninyo, mga hayop kayo. Kayo na yung mga tamad sa buhay. Kayo na yung mga putang ina pabigat sa Pilipinas dahil wala kayong mga trabaho, mga putang ina nyo. Tapos kayo pa tong mga ganyan ng mga ugali nyo, mga hayop kayo, mga tambay lang naman kayo, mga buwisit kayo. Ito yung pinilaan ng mga tao kanina. Yan daw yung pinilaan ng mga tao kanina. Ang dami niyan. Napakadami niyan. Imagine ninyo gaano karaming pera ng gobyerno ang inubos para diyan putang ina nyo. Hindi pa kayo nagpasalamat. Hayop kayo. Oras mula umaga hanggang ganong oras. Hanggang tanghali. Tingnan nyo laman 4 na noodles. Merong bigas, ilang kilo din yan. Siguro mga 2 kilong bigas din yan. At meron laman na 4 na delata. Meron pantimba. Puta, hindi ka pa masaya niyan? Gago, maglakad ka mula Apari hanggang Hulo. Putang ina ninyo, wala kayong mapupulot na ganyan. Kumatok kayo sa bahay ni Risa Ontiveros, wala kayong makukuha na ganyan. Diyan sa congressman nyo, diyan sa barangay ninyo, pumunta kayo. Wala kayong aasahan na ganyan. Naunang dumating sa lugar ninyo si Senator Bongo para magbigay ng ayudang mga hayop kayo. Tapos magrereklamo pa kayo. Walang hiya kayo. Ang daming laman 4 na noodles, bigas, 5 dilata. Nagreklamo ka pa, hayop ka. Meron pantimba, putang ina nyo, hindi kayo marunong mahiya. Illegal kayong mga nakatira dyan, putang ina nyo. Wala kayong mga titulo sa mga bahay ninyong mga hayop kayo. Tapos may gana pa kayong mga buwisit kayo na magreklamo. Sa bagay, hindi naman lahat nagreklamo, ito lang namang hudas na ito. Ang ina ninyo, mga gago kayo. Ganyan May karton? Ayun may karton O ano ngayon kung may karton? Ayaw nyo nun? Meron kayong panggatong para masunog ulit yung mga bahay nyo? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Merong karton para umalsa. Hindi naman sinabi na yung karton na yan pamparami para umalsa. Yung ayuda sa inyo, hindi naman para nakalubog, di ba? Pinatungan para at least kahit paano umalsa. Hindi naman sinabi ni Bongo na itong timba na to, punong-puno ito. Punong-puno ito ng ayuda. Kung punong-puno ng ayuda yan, hindi nyo mabubuhat yan. Kung sa SMNA Foundation na nagbigay sa inyo, punong-puno yan. Pero syempre, si Senator Bongo, ano lang man naman ang pondo niya, gusto niya kayong tulungan, nilagay niya na dito sa timba. Buti nga, hindi nilagay sa plastic yan Tingnan ninyo yung pinamimigay na ayuda ng ibang mga politiko nakalagay sa plastic. Ganyan ba karami? Alam nyo, pasensya na nakakapagsalita tayo ng ganito, pero hindi kasi deserve nitong mga tao na ito na mga nagre-reklamo na tinutulungan mo ng mga pabigat naman sa buhay itong mga hayop na ito. Tinulungan mo na, nagreklamo pa. Tanginan nyo. Tapos tingnan nyo, pinipick up ng mainstream media ito. Lahat na naman ng mainstream media ibinabalita ito. Sinisiraan na naman nila si Bongo. Sinasabi na naman nila na pati daw timba budol. Hindi budol yan. Putang ina nyo, kakainin nyo yan
Lulunukin nyo yan eh. Sasabihin nyo budol, gagamitin nyo yan, kinuha nyo. Buti sana kung ayaw nyo yan, ipinamigay nyo sa iba. Hindi, inuwi nyo rin sa bahay nyo. Nagreklamo pa kayo, kakapal ng mga pagmumukha nyo, mga hudas kayo. Walang laman yan, oh. Hoy, tangina, may karton. O, ano ngayon kung may karton? Silaban nyo yung karton, yung bagong gawa nyong barong-barong, i-ano nyo yan para masunog ulit. Para magkaroon kayo ulit ng ayuda kay Bongo, mga hayop kayo. Oh, masakit ba? Galit kayo sa akin? Pakyo kayo. Tama lang sa inyo yan. Napaka-ungrateful ninyong mga hayop kayo. Kupal pa yung nagbigay. Saan ka naman, di ba? Ba't ako nagsasalita ng ganito? Kupal sila eh. Dapat kinukupal din yan. Yung gumawa nitong video na to, kupal ka. Kaya dapat kinukupal ka rin. Kaya kainin mo lahat ng mura ko sa'yo. Hayop ka. Ina ninyo, binigyan na kayo, nagreklamo pa kayo. Wala naman kayo mga silbi sa buhay. Mga tambay naman kayo. Mga gangsta kayo. Mga ulol kayo. Nood kayo ng lood ng flip-top. O binigyan na kayo ng malalamon nyo, mga putang ina ninyo, nagreklamo pa kayo. Samantalang ang mga kinakain nyo naman, lupa. O hindi ba? O ano, galit kayo sa akin? Buti nga sa inyo. O, masama, hindi ba? Masakit ba? O, ano yung ginagawa nyo? Hindi ba masakit yan? Tinulungan na kayo ng tao, ginanyan nyo pa, tapos sa masaklap, pinick up pa ng mainstream media. O, sino ngayon magagalit sa akin dito sa mga pinagsasasabi ko? Eh kung ako nilagay ko yung sarili ko sa nagbigay ng tulong, nagreklamo ka pa, putang ina mo, kukutongan kita ng walang tunog talaga. Titigas na mga mukha ng mga to. Ayun, oh, may karton, oh. 10K yan, 10K yung karton yan. Tangina, karton, oh. O, diba? Di kayo nahihiya. O yung kapitan naman dito, alam mo, in fairness, dun sa kapitan dito sa barangay na to, nag-apologize siya. Sabi niya, Senator Bongo, hindi naman lahat ng mga nakatanggap ng ayuda rito, ganyan. Oo. Pasensya na po. Nangangailangan po ng tulong. Salamat po sa tulong ninyo. Ito lang naman ang tanong eh. May nagpuntang ibang senador dyan. Yung mga nakatanggap ng mali-malitang pera. Yung mga nagnakaw sa inyo na mga politiko. Nandiyan dyan. Oh. Yung mga congressman ninyo, nandiyan dyan. Tinulungan kayo nung mismong araw na yan na nasunugan kayo. Nakita nyo, ang dami nyong nakapila. Ilang oras kayo pumila kanyo? Kung ayaw nyo palang pumila na mahaba para sa ayuda, sana hindi kayo pumila. Sana nagbanat kayo ng mga buto. Sana nagtrabaho kayo para hindi sana kayo nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Reklamador kayo. Mga squatter naman kayo. Reklamador kayo. Baka isa pa nga yung mga kupal na yan sa mga nang i-snatch dyan sa EDSA eh. Ang ina ninyo. Puros kayo reklamo, wala naman kayong ginawa sa mundo na makabuluhan, mga buwisit kayo. Well, yung mga hindi ito para sa lahat para ito lang dyan sa mga kupal na yan. Na mga pinagtatawanan pa yung natanggap nilang ayuda, pumila na, may malalamon na, wala naman silbi sa bayan. O, ayan, ang ginaganti nila sa mga tumutulong sa kanila. Pero ito lang masasabi ko, Senator Bongo, ipagpatuloy mo lang yan. Itong mga ganitong propaganda, kaya pinick up ito ng Abante. Yung Abante na yan, yung salot yan eh. Kaya pinick up ito ng mga mainstream media at pinick up ito ng mga vlogger kasi opportunity yan sa kanila para masiraan ka. Huwag ka ma-discourage. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mong kabutihan sa kapwa mo dahil alam naman ng taong bayan. Kaya ka nga nag-number 1. Kaya ka nga nag-number 1 na senador kasi ikaw lang ang senador na nararamdaman ng mga Pilipino yung kanyang pagseserbisyo. O, tingnan mo yung mga maiingay sa social media ng mga senador, yung mga pa-interview ng pa-interview. Nandiyan dyan ba? Wala. Kaya kayong mga taga dyan sa NIA ang kakapal ng mga pagbumukha nyo Oo, lalo na yung mga nagre-reklamo. Hindi lahat hindi deserve ng mga taga NIA ang masunugan. Oo, pero pagka kayo naman ay tinulungan, maging naman kayo, maging thankful naman kayo. Maging thankful naman kayo kahit na konti lang yung itinulong sa inyo. Importante may nakarating sa inyong tulong. Tingnan nyo, gobyerno nga walang tulong na na ibinibigay sa inyo. Eto na nga, opisina na ni Senator Bongo. Nagbigay na ng tulong sa inyo, nagreklamo pa kayo. Walang hiya katulad nito, mga bossing katulad nito ipapakita ko lang sa inyo etong na to. Etong video na ito, ayan para lang meron tayo mapag-usapan. Ito si Bongbong Marcos anti-epal sa pagbibigay ng ayuda. Anti-epal sa pagbibigay ng ayuda, meron siyang ganyang report. Pakinggan natin. Sa mga polisiya. Laking gulat namin na makita namin ang comment section dahil sa dami ng suggestion ninyo. Tama lang, naihiyag ninyo ang inyong mga saloobin. At wala ring malaki o maliit na hinaing, lahat po yan ay problema basta pabigat sa pamumuhay ng tao. At nandito naman kami para makinig at aksyonan ang mga bagay-bagay na yan. Basahin natin ang ilan sa inyong mga suggestion. Mula kay Gerald
ito sa DILG Memorandum Circular at kabilang rin sa provision ng GAA kung paano dapat gamitin ang pondo ng bayan. Bawal na po sa distribution ng tulong na nanggaling sa national government. Sa distribution naman, pinapag-usapan na ang pag-digitize na proseso. Ayan na, bawal daw ang EPAL ha. Bawal ang EPAL sa distribution ng mga ayuda o palakpakan. Bawal ang EPAL. O, eto. Bawal ang EPAL. Pakinggan natin itong balitang ito. O, ayan. Sige. O, pakinggan natin itong balitang ito. Bawal daw ang EPAL. Bawal ang EPAL. Pucha, nandiyan siya sa distribusyon ng 5K ayuda sa Santa Mesa, Manila. Kala ko ba bawal ang EPAL? Ba't nandiyan ka? Dumating yung mga distressed Filipinos from overseas dito sa Pilipinas, wala ka. Wala ka. Tapos ngayon, pumunta ka dyan dahil nagbibigay ng pera. Bakit? Para ipakita sa mga tao na ito na yung pera galing sa'yo, ulul. Hindi yan galing sa'yo, ogag. Galing yan sa pera ng taong bayan. Galing mismo yan sa kanila na mga na mga Pilipino. Yung dugot pawis, pinambibili nila ng kahit na anong mga bagay na mabibili nila, dyan galing. Yung buwis na kinukuha natin, part of it, napunta dyan sa ayuda. Hindi mo pera yan. Tapos ngayon, umi-epal ka dyan. Bawal umepal sa ayudahan, pero nandiyan ka, umi-epal ka sa pagbibigay ng 5K ayuda. Mga walang hiya kayo talaga, mga wala kayong wala kayong mga kaluluwa. Ayan oh. Picture. Picture din yung mayor na San Juan. Ay, syempre, butsang ina, mga re-electionist yan eh. Mga may planong tumakbo yan sa mataas na posisyon eh. Oh, ayan oh, kamay-kamay. Tangina, kala mo pera niya. Ang kaway-kaway. Oh, ilan lang kumakaway sa'yo? Lilima. Tangina, kung si Inday Sara nandiyan, bongbong. Kung si Inday Sara nandiyan, dinumog na yan. Ikaw, kita mo, namigay ka na ng pera, hindi ka pa rin gusto ng mga tao. Ganyan kabulok. Ganyan kakabulok. Para kang bulok ng ngipin. Gustong ipabunot. Ganun ang trato sa'yo ng tao. Namigay ka na ng 5K, ang kumaway sa'yo, tatatlo. Oh. This is just the beginning of the distribution. This is something that... Just the beginning of the distribution. Akala ko ba bawal ang EPAL sa distribution? Ba't nandiyan kayong mga EPAL? Ba't nandiyan yan si Zamora? Ano yan, EPAL? Ba't nandiyan ka? Ano yan, EPAL? Practice what you preach. Kung ano yung sinasabi ninyo, dapat pag ganyang bigayan ng ayuda, wala kayo dyan. Pero the fact na nandiyan kayo sa bigayan ng ayuda, yung it's as if yung pera galing sa inyo. Wala kahit sang kusing galing sa iyo dyan. Hindi mo pera yan, kapal ng mukha mo. We have to do because of the sudden increase in food prices and ganitong nangyari. Nakapataas na pataas at lahat ng petrol yung brought up. And we have to do this para matulungan naman natin. We will do 30,000 of the... Hindi naman sa pag-ano, nandiyan din si Isko Isko, dapat wala ka din dyan. Dapat wala ka din dyan, Mayor Isko. Para patas tayo, kami, Iskonian kami. Talagang kaibigan namin yan si Isko. Pero bawal lang EPAL sa bigayan ng ayuda. Dapat wala ka rin dyan. Politiko ka eh. Sa bagay, mga constituents mo man yan, Maynila yan, pero katulad nga ng sinasabi ni Presidente, dapat walang EPAL, walang politiko sa mga bigayan ng ayuda. Bigayan ng ayuda to eh. Dapat wala ka dyan, Mayor Isko. Dapat ikaw din. Zamora, wala ka dyan. Dahil mayor ka din. Ilalong-lalo ka na, bongbong. Hindi mo naman pera yan. Dapat wala ka din dyan. Dapat ang mga nandiyan, yung ahensya ng gobyerno na magbibigay ng tulong sa mga tao na yan. Dapat wala kayo dyan. Akala nyo, bias kami? Porket kaibigan namin? Hindi, ang banateros pag tama palakpakan, pag mali banatan. Kapag nakita namin mali, kahit sino pa yan, kahit si Inday Sara pa nandiyan eh. Hindi namin papayagan yan. Basta mali sa amin. Hindi namin kaaway si Isko Hindi namin sinasabing kurakot si Isko. Ang sinasabi lang namin, bawal ang EPAL. Yun ang sinasabi ng gobyerno, bawal na ang EPAL sa ayudahan. Dapat wala ng politiko sa ayudahan. Tricycle driver, susunod ang jeepney driver, and then yung TNPS at susunod after that. That's the one. Medyo kasi our records are not hindi kompleto. Ganito gagawin nila sa mga kababayan natin. Tuwan-tuwa kayo dito. Maraming salamat sa gobyerno dahil dito sa ayuda. Pero ang problema nito, once ibinigay na nila yung ayuda, wala na kayong karapatang Wala na kayong karapatang magreklamo. Parang vote buying lang yan, mga bossing. Halimbawa, ako congressman, mayor, tumatakbo ko sa lugar na yan. Namigay ako sa inyo ng pera. Putangin na ninyo, pag nanalo ako,
wag na kayong humingi ng tulong sa akin, naibigay ko na sa inyo yung tulong. Kung ano man ang gawin ko sa sa lokal na gobyerno na ito, kung sa distrito riyan, kung congressman ako, kung ano man ang gawin ko, wala ka ng pake, bayad ka na. So ganun ang problema natin dito. Gaano kahaba itong problemang kakaharapin natin sa krisis na ito? Binigyan ka ng pera, tinanggap mo, salamat. Ang problema na ito, yan na yun. Yan na yun. Hindi ka na pwede magreklamo, nakatanggap ka na eh. Kaya nga dapat sa mga kababayan natin na mga naghihirap ngayon, hindi sapat nabigyan lang tayo ng ayuda. Dapat magkaroon talaga ang gobyerno ng konkreto na plano, hindi lang band-aid solution. Kasi band-aid solution yan eh. Oo, band-aid solution niya. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, nagbigay din naman siya ng pera? Oo, nagbigay si Pangulong Duterte ng 3 tranche lang naman. 3 tranche bawat pamilya yun ha. Ng ayuda. And aside from that, binigyan niya pa kayo ng libreng mga bakuna. Tapos, pag na-hospital kayo, binigyan pa kayo ng mga libreng ospital. Mga gamot. Kompleto lahat yan. Aside from that, mayroon pang mga kalsadang ginagawa habang nagbibigay siya ng ayuda. So ito, ang problema sa gobyerno natin ngayon, wala lahat yan. Lahat ng mga sinabi ko, walang pandemya. Mayroong krisis, katulad nung COVID, may krisis, nagbigay ng ayuda one time. Si Pangulong Duterte, matagal, ilang beses namigay ng ayuda. Aside from that, may mga serbisyo pa na ino-offer sa mga Pilipino. Eto, pagbigay ng ayuda na yan, wala na yan. Wala na yan. Kasi pag tinanong mo sila, ang hirap ng buhay ng Pilipino ngayon, wala bang gagawin ng gobyerno? Sasabihin na naman, di ba nagbigay na kami? Nagbigay na kami, di ba? Akala mo yung binigay nila tatagal ng 1 buwan. Yun ang problema natin eh. Band-aid solution. Aside sana dito sa pagbibigay, maraming salamat po. Dito sa ibinigay ninyo, baka sabihin nyo, katulad kami ng mga tumanggap ng ayuda kay Senator Bongo, sa opisina ni Senator Bongo, yung mga nasunugan dyan. Na ungrateful din kami. No, we are grateful. Salamat po dito. Pero sana mas may matindi or mas may matibay kayong plano kung paano natin ma-weather or ma-survive itong krisis na ito. Salamat po dito sa natanggap namin, pero sana po merong konkreto na plano para pag nangyari ulit ito, hindi na tayo magbigayan ng ayudahan dahil sufficient tayo or kumbaga kaya natin, meron na tayong in place na mga proyekto, in place na mga plano na kaming mga Pilipino magbe-benefit from that. Hindi lang basta ayudahan. Kasi ito ang problema kay Bongbong sa gobyerno niya. Shortcut lagi. May problema ka, bigyan kitang pera. May issue ka, bigyan kitang pera. May reklamo ka, bigyan kitang pera. Ganun eh. Parang lahat puro pera na lang. Buti sana kung pera nila yan. Record natin sa KNBS. Yung sa jeepney, susunod siguro late this week or early next week. So there's so much uncertainty going around. What would you like to tell our people sa mga nag-aalala po sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Andito tayo, your government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talaga pinabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa... BBM, maraming salamat sa pagtulong mo sa mga kababayan natin. Trabaho mo man yan. Hindi mo man pera yan. Pero salamat na rin dahil napili mo itong lugar na ito na bigyan ng ayuda. Pero pinakamaganda kasi sa lahat sana, kung nagbigay kayo ng ayuda dyan, wala kayo. Para talagang alam natin na hindi nyo ginagamit sa pamumulitika yan. Kasi kapag nagpunta kayo dyan, mga politiko kayo, nagiging political eh. Yang pagbibigayan ng ayuda na yan eh. Wala kayo doon sa mga dumating na mga Pilipinong affected ng gera tapos nandiyan kayo namimigay ng ayuda. Kasi nga naman dyan, siyempre, siya magbibigay po, thank you sir. Again, sa mga kababayan natin, hindi nila pera yan. Hindi pera ni Bongbong Marcos yan. Papakita ko lang sa inyo kung papaano ang isang Pangulong Duterte magplano. Kasi di ba sinabi ko naman sa inyo na noon pa, mangyayari na ito. Alam ng bawat isa sa buong mundo, hindi naman bawat isa, pero alam ng karamihan sa buong mundo na meron talagang sigalot na nangyayari. And anytime, pwede siyang maging full-blown war. Ngayon, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi pa man nangyayari ito. Pero iniisip niya na nang mangyayari ito. Kaya ito yung kanyang plano nung mga panahon. Ito yung kanyang nire-request
sa ano, kaya nga sa Congress. Kaya nga sabi ko nga sa inyo ito si Bongbong, alam naman niya na inevitable itong gera na to. Hindi mo nga lang alam kung kailan mangyayari. Pero kasi nga yung gobyerno niya, kapag nangyari, doon lang natin asikasuhin. Reactive. Yung tinan mo kung anong kaibahan ni Pangulong Duterte dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos. There is a evolving crisis somewhere. We do not know what would be the end result of this crisis. It could lead to a protracted war. It could be a wide-scale strike. Whatever it is, we Filipinos are really in grave peril. So, during his administration, 6 years, ilang years ba? How many years ago? Probably mga 3, 4, 5 years ago. Nakita na to ni Pangulong Duterte na there is something going on and it has been there brewing for like forever. And anytime this can explode, anytime mag-escalate ito. So marami sa mga kababayan natin ang nandiyan sa region na 'yan, sa sa area na 'yan. If this happens, what are we gonna do? Ganun siya klase mag-isip. Si Bongbong Marcos, promise, kahit isang araw, isang gabi, hindi niya naisip to until nagkaroon na ng problema, doon palang pumasok sa kanya, oh shit, wala tayong plano. Ito masaklap. Ito masaklap. Kung si Pangulong Duterte may plano at nag-materialize yung plano ni Pangulong Duterte, nasan yun? Ba't hindi nila inactivate yung plano ni Pangulong Duterte? Maaring baka hindi nila alam na may plano si Pangulong Duterte in place na nakalagay. Baka ayaw lang nilang gawin yun kasi nga si Pangulong Duterte nakaisip nun. Or yung pondo dito sa iniisip ni Pangulo na ito, ninakaw na nila. Pwedeng ganun. We have so many millions, nearing 3, I think, of Filipinos working mainly in the Middle East. Kinakabahan ako. Iran seems to be bent on a retaliation, which I think will come. It's a matter of time. Retaliation or the cry for blood is there. I do not have anything nari worry, were it not for the fact there are a lot of Filipinos there. And it would take us a huge gargantum effort just in case total war breaks out of how to bring them back. See how PRRD is addressing the issue bago pa mangyari yung issue versus si Bongbong, paano niya inaddress yung issue nung nangyari na. Panahon pa ni Pangulong Duterte, pinagpaplanuhan niya na ito. Alam niya na mangyayari ito. Kailan? Hindi natin alam. But it's inevitable. So, kailangan ba maghanda na tayo ngayon? O kailangan pag nangyari na, doon pa lang tayo maghahanda? Yan ang difference ng Duterte administration sa Bongbong administration. Sa Bongbong administration, nung nangyari ito, doon lang siya tumayo, wala naman siyang nasabi. Magre-report lang daw siya sa inyo. Wala siyang plano in place. Wala siyang sinabi na there is an evacuation plan, this is what we're gonna do. Merong mga airspace na available, hindi lang dyan mismo sa mga lugar na apektado, pero may airspace na available and kaya kayong kunin sa pamamagitan ng bus, dadaling kayo dyan para makauwi kayo sa Pilipinas. Pero wala, hindi nila ginawa yun. Ang ginawa lang nila, basta panatilihin yung safe ang mga sarili ninyo, itago ninyo mga sarili ninyo, sarado ang airspace, so wala tayong magagawa. Pagka bumukas na yung airspace, kung buhay pa kayo, iuwi namin kayo. Parang ganun Safely. I called for the major commanders yesterday afternoon. I told them of the gravity of the situation and told them that they have to start even the deployment itself. You just cannot, there's no such thing as a minimalist view here. It's fraught with danger. And I'm afraid of the so many lives of our countrymen in jeopardy in that place. So I was tinkering the idea of calling a special session Congress. If it spells the difference between the life and death of Filipinos, Sunny Dominguez says, we have the money. We will buy, borrow, steal. Nakawa natin yung Central Bank mismo natin. If we have to do it, we will do it. But since you are all here,
My dear colleagues in government, I was once a congressman. We never had this kind of problem. Or it was all politics and who was going to be the next what. Yun lang ang worry namin. But ngayon, I suggest that Congress, even for about 1 or 2 days, discuss the problems, the ramifications. But I don't know where you want to put the money. Ako ayaw ko. But if there's a thing that would need on standby, that that the government can get immediately, source it from where, so that we can use the money immediately. We might want to place it in the hands of a committee. Kasi ayaw ko yung magkwenta-kwenta ako pagkatapos with that huge amount. I do not want to be bothered with that kind of... Tingnan mo si Pangulong Duterte. Yan ba yung corrupt na? Yan ba yung corrupt na presidente? Ayaw niyang humawak ng pera. Sabi niya ayaw kong hawakan yan. Kasi ano yan mga audit pa yan. Gumawa kayo ng paraan, kayo Congress, kayo man yan, ang nagle-legislate. Gumawa kayo ng paraan, gumawa kayo ng isang komite, commission, na paglalagyan itong pera na ito. Na anytime na kailanganin natin, makukuha natin agad. Malaking pera kasi ito ang kakailanganin natin dito. Kaya as early as now, kailangan makagawa na tayo ng paraan para mapondohan ito. Para in case mag-explode ito, maging full-blown war ito, yung mga kababayan natin, mare-repatriate natin kaagad. Because delikado ito. Napakahirap ng sitwasyon, napakahirap ng gera. Walang pinipili yung mga bala at saka missile dyan. Walang lahi na pinipili yan. Oy, pag Pinoy, iwasan natin mababait yan. Walang ganun. So, ayaw kong humawak yan, kayo humawak niyan. Basta yung gobyerno natin, pagka nangyari ito, kukunin yung pondo na yan para kunin yung mga kababayan natin doon. Ang tanong, nagawa ba ito nung Congress, nung panahon ni Pangulong Duterte? At kung nagawa ito, nasan na yung pera nito? Or kung meron naman ng ganitong in place, dapat si Bongbong, tinanong na yung mga congressman, ano na ba nangyari rito sa ni-request ni Pangulong Duterte sa inyo? Nagawa nyo ba ito? Kung hindi nyo nagawa, ba kailangan gawin nyo na? Kasi medyo mainit na ang usapan dyan sa Middle East. Parang may mangyayari talaga dyan. So kailangan magawa nyo na yan. Walang problema, baka mamaya nagawa na to. May pera na pala to. Tapos wala na naman. Ninakaw na naman nila. Wala na tayo kasing tiwala Kaya kaya nag-speculate tayo dahil lahat na lang kinukuha nila. Sabi ko nga sa inyo, pati yung property ng isang simbahan gusto na nilang kunin mga hayop na yan so ganito si Pangulong Duterte mag-isip. Kinukumpara ba natin? Oo, ang layo Napakalayo. We need billions there. Standby lang. And calculate what would be the calibrated withdrawals. First, in places where it is really very dangerous. If Iran poised to strike, it will not strike Iraq. Because as it is, Iraq is already in a sorry state. Maybe Iran rather would go for a more bloody nose. And there's only one there. It could be Saudi Arabia. Di ba? Palakpakan. Ganyan si Pangulong Duterte mag-isip. Ganyan siya mag-isip. Mga walang hiya kayo. Kung ano-anong pinaggagawa ninyo, ganun lang naman kadali. Kung talagang gusto ninyo at kung talagang mahal nyo yung mga OFW natin, dapat, umpisa pa lang ng termino ninyo, yung welfare na nila yung iniisip nyo. Majority ng OFW natin nandiyan dyan di ba? Dapat nagawa nyo na yan, naisip nyo na yan. Ito, yung balita ng pagsagot ni, yung trust rating ni BP Sara. Gusto kong ibalita to, bakit? Kasi si Arnold Clavio nagbabalita. Si Arnold Clavio na champion ng human rights at ng women's welfare na di umano noong nabuntis daw nito si Sara Balabagan kung makapagsalita ito, ipadisbar si ganito, yun yung ganyan. Yung statement doon sa yung statement ni Bong Suntay, galit na galit ito. Pero putsangin na niyan, merong ginawang kahayupan to sa isang babae. Vulnerable na babae, in-interview binuntis. Kapal ng mukha. Di umano, minor de edad pa daw yun nung panahon na nangyari yan. Anong klaseng tao to? Putsangin na, peke na nga lahat. Peke yung buhok.
Pati pagiging mabait mo, peke, ano ka pala, cradle snatcher ka pala eh. Di umano ha. Yun yung sinasabi ni Topacio. Magrarally daw siya dyan sa GMA para itakel, ibalita yung ginawang kahayupan nito. Ngayon gusto ko tong ibalita kasi siya nagbabalita. Tingnan yung mukha niya habang binabalita niya itong trust rating ni Inday. Pero tingnan nyo kung paano niya tinitwist. Tingnan nyo kung paano niya tinitwist. Tumaas ang performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa pinakabagong ulat ng Bayan na survey ng Pulse Asia. Bagyan namang bumaba ang kay Vice President Sara. Diba? Mataas yung kay Inday Sara pero ang pagkakabalita niya tumaas yung kay Pangulong Marcos, bumaba yung kay Inday Sara. Hay nako, regardless, tumaas, bumaba, putangin na niyan. Si Bongbong mababa pa rin kaysa kay Inday Sara. At yun ang ikinalulungkot ng pagmumukha niya. Ano, lungkot na lungkot yung mukha ni ng mukha manika Kawawa naman. Duterte. At batay sa survey na ginawa nitong February 27 hanggang March 2, 36% ang nagsabing Ano mo, ay binaba ni Inday Sara, -1 or isa lang? Ang itinaas ni Bongbong, 2 lang? Tapos yan ang i-highlight mo sa balita mo? Pwede bang ibalita mo na mataas pa rin ang trust rating ni Inday Sara bagamat bumaba ito ng 1 punto, pero mas mataas pa rin di hamak sa presidente natin na nakalubog pa rin. 9 feet below the ground pa din na nakalubog yung pero tumaas na, umahon na ng dalawang hakbang. Yung survey ng presidente. Pwede naman gano'n ibalita pero hindi. Ang start pa lang ng balita, bahagyang tumaas ang kay Pangulong Marcos at bumaba yung kay Inday Sara. But if you're gonna look at the whole net approval and trust rating, ganun pa rin. Gumalaw lang ng bahagya, mataas pa rin. Yung kay Bongbong, umangat ng konti pero nakalubog pa rin. Ang mainstream media to. Sabi ko nga sa inyo huwag kayong mag-alala. Yung mainstream media propagandista, kami ang katapat niyan. Kami na ang bahalang bumanat sa mga ito. Huwag kayong mag-alala. nasisiyahan sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang tungkulin. Bagay ang mas mataas kaysa sa Nasisiyahan sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang tungkulin. Loyalista ang po, tragis. sa 34% na nakuha niya noong Disyembre. 55% naman nagsabing nasisiyahan sila sa performance ni Vice President Sara Duterte, isang percentage point na mas mababa kaysa sa approval rating ng BICE nitong Disyembre. 35% naman ang nagsabi nagtitiwala sila sa Pangulo, mas mataas kaysa sa 32% noong Disyembre. Nanatili naman sa 54% ang trust rating ni Vice President Duterte ngayong Marso. Walang nagpakomisyon sa naturang survey na sinagutan ng 1,200 Pilipino sa pamagitan ng face-to-face interviews. May margin of error ito na plus-minus 2.8%. Ilan sa mga malalaking pangyayari sa bansa bago at habang ginagawa ang survey ang pagbasura ng House Justice Committee sa 2 impeachment complaints laban sa Pangulo. Ongoing naman sa komite ang impeachment proceedings laban sa BICE. Inanunsyo rin noon ng BICE na balak niyang tumakbong Pangulo sa 2028, pati ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Igan, mauna ka sa mga Mauna ka. Diba? Lungkot. Lungkot na lungkot. Yung mamang mukhang puppet. Yung kahapon na ibinalita natin ito na yung diniscuss natin kahapon, ano ba yung laman noong sagot ni VP Sara sa Committee on Justice diyan sa Kamara. Ito yung balita na yan. Pasok. Ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Giyat ng kanyang kampo, nilabag ang due process. Bagay na pinabulaanan ng isang miyembro ng House Committee on Justice. Saksi si Jonathan Andal. Sa araw mismo ng deadline, isinumite sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya ayon sa kanyang abogado. Sa tugon ng BICE, iginit niyang dapat ibasura ang reklamo. Ni-recycle lang anila ang mga akusasyon sa impeachment complaint noong 19th Congress. Nilabag anila ang due process at double standard ang ipinatupad sa impeachment complaints laban sa... Yan yung pinaliwanag ko sa inyo kahapon Kanina. Labag sa standards, double standards ang kanilang pagtrato. Yung kay Pangulong Marcos na-dismiss, yung sa kanya nag-push through. Samantalang wala rin namang ebidensya at wala namang kakwenta-kwenta yung mga grounds for impeachment niya. Ano pa?
Vice at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pagdetermine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. Gate ng kampo ng Vice na prejudge o nahusgahan na rin nila ang mga ebidensya laban sa Vice. Itinuring din umano na gospel truth ang mga pahayag ng nagpakilalang dating security aide ng Vice na si Ramil Madriaga na nagsabing naghatid siya ng milyon-milyong pisong pera para sa ilang individual. Wala raw ni isang ebidensyang inilabas si Madriaga para patunayan ang kanyang mga alegasyon. Sabi ni Attorney Michael Powa ng defense team ng Vice Presidente, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Salitang Latin ang ibig sabihin ay as a precaution. Gate niya kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y maling paggamit ng Vice sa kanyang confidential funds, umano'y di mapaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sa tugon ng Vice, iginit ding hindi nasunod ang safeguards na inilatag ng Supreme Court para sa due process. Hindi rin daw pwedeng suspetsya o spekulasyon ng basihan ng reklamo. Ang mga aligasyon daw kaugnay sa confidential funds hindi nakabatay sa established facts o pinal na findings ng korte. Wala raw nakalagay sa mga reklamo na magpapatunay na nagkamal ng ill-gotten wealth ang Vice. Kaugnay naman sa aligasyong nagbanta umanong ipapatay ng Vice ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. Wala raw patunay na may ganun ngang kontrata at umasa lang daw ang mga complainants sa mga anilay exaggerated Yes, walang mga di ba pinaliwanag ko sa inyo? Sabi ko sa inyo, galing-galing natin. Bago pa yung balita ng GMA, ipinaliwanag ko na sa inyo isa-isa. Walang mga ebidensya, puro hearsay, puro mga sound bites, clips. Katulad din ng ginagawa nila kay Pangulong Duterte, walang ebidensya, puros mga video-video lang. Ganyan lang. Kaugnay naman ang aligasyong di niya naideklara lahat ng kanyang yaman sa kanyang mga salin, nakabatay raw ang mga aligasyon sa mga disclosure na ginawa bago siya naihalal bilang Vice. Sinisikap naming makuha ang reaksyon ng House Committee on Justice. Sa isang pahayag, iginit ni Committee Member Terry Ridon na binigyan ng due process ang Vice. Binigyan nga siya ng pagkakataong tumugon pero hindi naman daw sinagot ng Vice ang mga aligasyon. Nakalatag din niya ang ultimate facts na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds, pagbabanta, di may paliwanag na yaman at paglabag sa requirements ng SALN. Kanina tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga law benders. Walang pag-abuso. Mukha mo pa lang, pang-abuso na yan Yung araw-araw lang na nagpapa-interview ka, pang-abuso na yan sa sa media mileage tanga na lang maniniwala, walang pang-abuso dyan. Dinismiss yung kay Bongbong, yung sa kanya umandar. Ang dami-daming pinag-uusapang pera nung kay Bongbong, daming ebidensya. Meron pang 18 Marines na willing mag-testify at willing magpa-imbestiga dahil mali-mali ang pera yung nakulimbat ng mga hayop na yan. Tapos walang nilabag na due process. Ending dito, kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ngayon pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari, and antayin mo lang, baka ikaw marami ka na rin pag-aari na hindi natin alam kung saan nanggaling. Ingat ka. Sabi nila, what goes around comes around. Kung ano yung ibinato mo, kapag nagturo ka, merong 3 daliri na nakaturo pabalik sa'yo. Humanda ka, Terry Ridon, baka pagdating ng panahon, ikaw naman ang humihingi ng tulong sa social media para ipagtanggol ka. Ingat ka At ito, ginagawa ng istorya, mga bossing, ng sambayan ng Pilipino, itong pagsasama ni BP Sara at ni Arroyo na tila mo pinalulutang nila si Arroyo ang tatakbong bise niya. Kasi nga syempre pag si Arroyo yung tatakbong bise, so ibig sabihin to sila Mike Defensor, tao ni Arroyo itong mga to or link kay Arroyo. So iniisip nila na itong pagsasalita ng 18 Marines paninira lang sa administrasyon dahil tatakbo si Arroyo. Ayan, ganyan kasi pinalalabas ng mga dilawan katulad ni Llamas. Sabi niya, mukhang nakikita ko ang kamay ni Gloria dito. Tayo na, madami ka nang nakikita.
kamay na yung nakikita mo, baka sa susunod, paa na. Pakinggan natin itong balitan to. Sa okasyon, sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. May patutsada rin si Arroyo laban sa reklamong impeachment kay VP Sara. Ani sa frontline ng balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Mag-iisang buwan na nang ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. At habang papalapit ang butuhan, unti-unting nagpapahiwatig ang bise kung sinong makakasama niya sa eleksyon. Una, ang hindi niya pinangalanang running mate na hindi pa raw desidido kung tatakbo bilang vice-presidente. Antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Baka atakihin siya. At ngayon, ang 4 na personalidad na lumapit na rin daw kay VP Sara. Yan ay para naman mapabilang umano sa kanyang senatorial slate. Usap-usapang isa dyan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pero nang matanong yan sa bise, Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. sinabi niya lahat yan sa isang pop-up exhibit sa Davao City nitong Sabado, kung saan kasama rin ni VP Sara ang kanya umanong mentor at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Giit ni Arroyo, hindi raw dapat pinepersonal ang impeachment tulad na lang ng kinaharap ngayon ni VP Sara. I myself went through impeachment proceedings 4 times. Such mechanisms should neither be personal nor political theater. It is important that those in charge... Alam nyo, ang ano pa rin ni Gloria, no? Ang parang ang lakas pa rin niya. Tingin nyo, ilan taon niya si Gloria? Alam mo, mag-80 na yan. Tandaan na ni Gloria, pero very sharp pa din, ano? Kung sakaling ito man ang maging vice-presidente ni Inday Sara, ano na din, pwede na rin, Pwede na rin, kasi matalino man ito. Matalino man ito. And sa tingin ba ninyo, ahabulin nito yung mga nagkasala dyan sa Congress? Pwede rin, Madaming may kasalanan sa kanya dyan sa Congress. Tandaan niyo, pinagkaisahan ito dyan sa Congress para matanggal siya dyan. Pwede rin, pwede rin. Pero it's just an option. Ilagay niyo sa comment section kung okay sa inyo na ito yung magiging running mate ni VP Sara. Kung hindi natin sinasabi na yan nga. Pero isa na sa lumulutang yung si Gloria Macapagal Arroyo. Ilagay niyo dyan, okay ba sa inyo o hindi? Conduct the proceedings with sobriety, fairness, and fidelity to the law. Speaker Bodidi has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. Sa isang event naman sa Digos City ngayong araw, may bagong birada ang bise laban sa ilang kongresista. Yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan, at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo. Di ba? So ano ba? Okay ba sa inyo yan o hindi? Ilagay nyo dyan sa comment section kung okay sa inyo. Kung hindi, ilagay nyo rin dyan sa comment section. Maganda yan. Dito nga tayo. Pumunta nga tayo dito, mabilis lang. Dito na naman. Gusto ko lang kayong inisin. Punta nga tayo dito sa putragis na babae na ito. Kasi itong kupal na ito, inahamon daw niya si tiningnan ko yung Facebook page na itong ulaga na ito. 90,000 lang yung kanyang subscriber. Rising star daw yan. Follower sa Facebook. Hindi man nag-YouTube to, hindi nga rin nagla-livestream to. Parang lately lang din nagla-livestream. Tiningnan ko kasi magaling ba talaga to? Sino ba tong ulol na to? Saan ba nagtapos to? Meron ba itong MBA? May PhD ba ito? Bakit ko makapagsalita ito? Tangina, parang siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo na parang diring-diri siya masyado kay Inday Sara. Tiningnan ko naman yung credentials ni Inday Sara. Di naman sinasabi ni Inday Sara na magaling siya. Wala namang hinahamon si Inday Sara na nakadebate niya. Bumabati ko si Inday Sara sa mga maling ginagawa ng gobyerno, karapatan man niya yun, and nakita man niya, may mga personal knowledge siya tungkol doon. Tinignan ko yung kung saan si Inday Sara, saan nag-aral, saan beda law, tapos isang take lang sa bar, nag-practice ng law, tapos meron pa siyang isang pinasa na exam or accreditation or kung ano man tawag doon, na pwede siyang maging huwes, judges. Hindi lahat ng abogado pwede maging judge, So pwede, si Inday Sara, pumasa siya sa exam kung saan pwede siyang maging huwes. Ganun siya kagaling. Successful man siya sa Davao,
Napakaganda ng Davao, ang ganda ng mga nagawa niya sa Davao, sa ilang panahon lang na naging mayor siya ng Davao. Nirerespeto naman siya sa kanyang probinsya. Tapos hindi naman siya marangyang mamuhay, wala naman siyang mga ninakaw. Actually, for the first time, isang gobyerno sa buong Pilipinas, zero debt nung iniwanan niya. Walang utang. Napakaraming mga proyekto nagawa niya. Tapos, merong isang taga Mindanao na putang ina nito mukhang duwende. Parang tiga Encantadia. Tang ina nito, anak yata ni Prinsipe ng Kahilingan itong ulol na ito. Oo, kay Jinky Oda. O tapos nag-asawa si Prinsipe ng Kahilingan, yung sa Okay Kaperico, yung malaki tenga. Oh, at saka si Ay de las Alas, ito lalabas. Mahaba-baba, ang laki ng tenga. Sabi ko nga sa inyo, putang ina tong tao na to, ang yabang-yabang nito, hindi nga niya mapaganda itsura niya. Yang itsura mo, madam, sa totoo lang, sabi ko nga sa iyo, kung dapat magreklamo ka sa Diyos, gawin mo na ngayon. Gawin mo na ngayon. Imagine mo imagine mo. Ang daming tao sa buong mundo, ikaw ang nilagyan niya ng ganyang muka. Ang haba na ng baba mo, ang laki pa ng tenga mo. Pag humangin ng malakas, putang ina, pwede kang gawing saranggola. Sasapuhin ng tenga mo lahat ng mga ng hangin. Puta sa laki ng tenga mo, lahat ng chismis, sagap mo. At saka yung baba mo, putya mag-ingat ka, dapat ilagay ito sa Department of Agriculture. Pwedeng gawing piko yung pambungkal ng lupa, yung nito, yung baba nito. Tangina, konti na lang. Magseselos na yung sandok sa'yo Oo, magseselos yung sandok sa'yo. Bakit? Anak ng tinapay. Yung sandok sa bahay, baka hindi na nagagamit. Baka yung baba mo na lang yung ginagamit nyo. Oo, selos na yung sandok nyo. Walang hiya. Ang kapal ng pagmumukha nito. Puro bukbuk pa yung mukha. Ang kapal ng makeup. Yan nga yung sinasabi ko sa dami ng medical procedure, sa dami ng beauty products, meron ang mundo, kailangan wala ng pangit. Pero pucha, sa dami ng beauty products, medical procedure, botox, kung ano-anong nilalagay sa mukha para gumanda, pangit pa rin to. Ibig sabihin, wala nang science. Wala nang beauty product makakapagpaganda rito. Kaya nag-iingay na lang to dahil miserable buhay nito. Tangina, ganito ang mukha mo. Araw-araw makikita mo sa salamin, ganyan ang mukha mo. Talagang mabibwisit ka. Lahat ng tao sa paligid mo, magagalit ka. Ang yabang-yabang nitong hayop na ito, hindi na kasalanan ng Diyos kung pangit ka. Hindi na rin kasalanan ng beauty products kung pangit ka. Kausapin mo yung mga magulang mo. Si Prinsipe ng Kahilingan at saka si Ay, kausapin mo, anong ginawa nila? Anong mga posisyon ang ginawa nila? Ba't ganyan ang lumabas na mukha mo? Buwisit ka? Tanginang yabang-yabang. Nagtapos ka ba sa Oxford? Nagtapos ka ba sa Stanford? Nagtapos ka pa sa Harvard? Ahamunin mo ang Vice President ng Pilipinas, binoto ng 32 million. Putangin na mo, 90,000 nga lang yung follower mo sa Facebook. Facebook na yan, ang bilis-bilis lumaki ng follower dyan. 90,000, kalahati nun, troll pa. Tapos hinahamon ka ng debate nila Tio Moreno at saka nung kung sino-sino hinahamon ka ng debate, di ba? Bakit ayaw mo? Tapos ngayon, hinahamon mo ng debate si Inday Sara. Sino ka ba para pag-aksayan niya ng panahon? Ano ba ambag mo sa bayan? Wala ka nga ambag sa boto niya. Hamunin mo siya ng debate. Sabi ko nga ako, hinahamon ko si Bongbong kahit hindi ko siya ibinoto. Hinahamon ko siya ng drug test. Noon pa naman, hinahamon na namin ng drug test yan. Consistent kami. Pero ikaw, putang ina ka, hindi ka namang kilala. Sabi ko nga, kahit uminom ka ng lason at magbigti at the same time, pag nakita ka, sino yung tanga na yan? Baka hindi ka nila kilala Tapos kung umasta ka dyan, akala mo kung sino ka? Tingnan nga natin itong mga pinagsasasabi nitong ulol na to. Bakit pinasisikat na naman ng mga dilawan to? Go on debates and campus journalism. So doon ako na-shape. Sa Mindanao nag-grad. Hindi ka nga pumasa sa mga university sa Maynila Putya, nandiyan ka sa Mindanao, diyan ka nag-aral, kung maka-arte ka. Believe naman ako, magagaling naman talaga mag-English yung mga Bisaya. No doubt about it. Pero anybody can actually learn English. Oo, pero yung yabang, sa bagay, kung ganito mukha mo, humble ka pa. Pero binigyan ka na ng Diyos ng leksyon sa buhay. Ganyan na nga binigay na pagmumukha mo, yabang-yabang mo pa. Dapat pag ganyan ang mukha mo, mabait ka na. Ganyan ang mukha mo, masama pa ugali mo. Double whammy na yan, ma'am. I thought you were British because when I was listening. Diba, puta, inaano siya, inuulol siya, inuurot siya ng mga dating spokesperson to si Lasierda. Tapos ito naman yung isa na rin na to, nakalimutan ko ng pangalan, magaling din yan. Puta, kayo mo binigyan sila ng i-interviewin, walang kwentang tao. Ganyan pa mukha. Putang ina, tinan mo
Mukhang piping jis. Alam mo yung jis, yung aluminum na jis, putang ina, pag pinukpok mo yon ng martilyo, pinalapad mo, ganyan ang mukha. Ay, ganyan ang interview mo, mabibisit ka, tinan mo inaasar siya, parang British accent ka. O, tinan mo gagawin, putang ina to, malakas ang tama nito, baliw to. O, tinan mo sagot. Listening to you, you speak with a British accent, and I thought, Ina, kinilig si tanga, oh. Ina niya, no? Konti na lang, yung mga ngipin niya, lalayas na sa katawan niya, eh. Oh, litaw na litaw yung ipin, tuwan-tuwa siya. Putay, salamat. Diyos ko po, Harry Potter, putang ina, nakakapanood ko sa'yo. Nagkaroon din ng resulta. Sumikat din ako. Ginagaya-gaya ko lang yung mga magical word mo na scrotum malignosum. Ang ina niyan. O, kita mo, napansin na. Oh, it seems to us that you have a British accent. Where did you get it from? Oh, saan mo nakuha yung ano mo, yung pagiging Briton mo? Utang ina. Ito, hindi pa to nakakalabas sa Pilipinas. Hindi pa to nakarating sa London. Oh, palagay ko hindi pa to nakakapunta ng Amerika. Parang si John Magno rin, islang-islang ganon, pero putang ina kahit minsan di pa nakapunta sa Amerika. Magulat kayo. Pag yan si John Magno tsaka ito nakapunta ng Amerika, tangin na baka mas magaling pa sila mag-English at umaksent sa mga Amerikano. Ganyan yung mga Pilipino, very adaptable. Oh, tingnan mo, may British accent daw siya. Kinilig siya. Sige, bakit? Ano sagot niya? I know one of your parents was British. Tinanong siya, British ba yung ano mo? British ba yung parents mo? Oo, British Bulldog. Siyempre. Alam mo, pag ako tinanong na ganyan, boss, ano ka? Para kang egoy, medyo maitim ka. Oh, para kang egoy. Tsaka pag nag-English ka, para kang rapper. Oh, kahit hindi naman. Siyempre, sasabihin ko, ay, hindi po. Ano lang yan? Oo, arte-arte ko lang yan. Siyempre, putang ina, mahirap ang buhay namin. O, para magmukha akong mayaman, mag-aaral ako mag-Ingles. Para pag phone pal ako sa telepono, siyempre, telepono, phone pal nga. Pag nakipag-phone pal akong ganyan, lang ako, hey, how are you doing? What up, man, nigga? Kaya ganun-ganun ka, mukha kang ego. Siyempre, may features ako, medyo madilim, makulimlim ang balat ko, So, samahan ko ng konti. Para lang, di ba? Oh, come on, hello, how are you? Ganon. Tsaka na, ako din, yung bata ako, ganon, English din ako sa telephone. Hi. Kung kunyari wrong number ka, pero syempre, maganda ang boses mo. Oh, so magiging interesado sa iyo yung kaparty line mo. Magmi-meet up kayo ngayon. Puta, pagtingin niya, tangina, hindi ka egoy, Oh, ito, masaklap. Mukha akong egoy, di ba? Maitim. Uy, parang mulato to, egoy, Pucha, paghubad, Pinoy. Oh, walang hiya ka talaga, Boss Dada. Ikaw talaga, censored ka na naman. O, tingnan mo, ano sagot niya? So how did you acquire your... No. Di ba? Now, tanginan niya, sinabihan lang siya na para kang Briton. Ang sagot niya, now. Inang to, baliw to, boss. Mga bossing, tapos na laban. Abnormal to, legit. English accent siya, biniro lang siya. Sarcasm yun, Bobo to, hindi nakakaintindi ng sarcasm. Sarcasm yun, you're British. You have a British accent. Is your mom or your dad is British? No. Putang ina dito para si Sino yun? Yung nakakulong ngayon na si Diskaya. Putang ina si Diskaya, pil na pil. Puti si Diskaya, nakarating na sa British. Nakarating na dyan sa London, sa UK. Ito hindi pa Tangina, ito matindi. Yung ate niya nasa UK. Putang ina yung ate niya, hindi naman ganyan mag-English. Siya na hindi pa nakakarating sa UK, puta, may British accent siya. Gago din O, tinan ninyo You bloody fool. Kasi when I was a kid, lagi akong nakikinig sa cassette tapes ng papa. Kasi, puta, kulang pa yung English niya kasi wala panti ganyan yung mga islang Parang mountain, di ba sa atin? Mountain. Sa mga, ang mga Amerikano, mountain. Sa atin, internet. Sa mga Ilocano, internet. Ano yan? Walang T sa kanila. Which is, siyempre, kana. Tayo na yung mukha niya. Kita mo yung mata niya. Tayo na, tantalizing. Nakamulagat na yan. Tayo na parang parang medyo half Korean ka din. Sige, anong sasabihin niya? And back then, I did not know that it was British. I was just imitating. I did not know that I was British. Tayo ina dyan. Luka-luka to. Okay. Pero yung ate ko din, nasa UK, so we talk. Question. We talk? Tingnan to. Abnormal ang puta. Inan yung mga dilawang kayo Tigil nyo na yung mga ganyang pinaggagawa nyo Anak ng tinapay kayo We can talk.
Pinanindigan niya eh. Hindi niya nagigets, hindi niya na feel na tinatarantado siya ng mga nag-i-interview sa kanya. Oh, British ka, para kang British. Sabi ko nga sa inyo, sila Sherda, napakatalino na tao niyan. Kahit dilawan yan, sila Sherda, matalino yan, articulate yan, aral yan. Pero pag nakita mo sila, when they interview, when they speak English, straight lang, normal lang. Hindi na nila nilalagyan ng accent. Yung mga naglalagay ng accent sa mga English nila, butangin na yan, may mga tama sa utak yan. Yan yung mga wannabe kung tawagin. Oo, mga wannabe na mga tao. Yan yung mga feeling talaga nila, nakakaangat-angat sila sa lahat dahil may accent sila, dahil fluent sila. Tapos tinan mo ito lang, ganito ang kalidad ng utak nito ni hindi niya ma-distinguish yung sarcasm. Gusto niyang maipagdebate kay Inday Sara. Gago. Ano pa? Regularly. Ano yung cassette tape? Cassette tape. Nagpapakunyaring Gen Z. Di ba? Inaasar na siya nung mga sa kanya, nag-i-interview eh. Kasi ang sabi niya, I'm just listening to my dad's cassette tape. I'm just listening to... Puta, anong cassette tape yan? Ang British yung accent. O, pag ang isang British kumanta ng English na kanta, ano yan eh, diretso pa rin mga English nila. Hindi naman sila ganyang kumanta. Hindi naman sila British accent pag kumanta. Tingnan mo ang Beatles pag Hey Jude, don't make it bad. Di ba? May makikita kang British na accent doon? Wala, it's straight English yan. Hindi pwedeng magbi-British accent ka sa isang kanta. Si Craig David, pag kumanta yan ng niya, Briton yun. Pero pag kumanta yun, straight ng English. Sinong gago ang British accent na singer? Wala. Tanginan to. Joke time to. Manloloko tong babae na to. Mambubudol to. Puta, pangit na sinungaling pa. Akala mo maiisahan mo tong dalawang nag-i-interview. Akala mo tuwan-tuwa sila sa'yo. Gago, inis na inis sa'yo mga yan. Tangina nito. Loka-loka ka. Hello sa mga batang 90s. Batang 90s. Gago. Batang 80s pa nga ako eh. Wala akong si Ed Sheeran. Briton si Ed Sheeran. Tingnan mo pag kumanta si Ed Sheeran. Nanay nga. Di ba ganun siya kumanta? Diretso yung English niya. Oh, neutral. Walang accent. Yung sakto lang. Walang makakaintindi ng kanta na may British accent. Si Paul McCartney. Ano yan? Briton yan. From Liverpool yan. England. Oh, pag kumanta man siya, hindi naman British accent. Oh, neutral English siya. Topak to, boy, pare. Wala na to, X na to. Putang ina. Dito pa lang, pinaglaruan siya, hindi niya nagigets eh. Ano explain yun? Di ba? Just kidding. Yeah, cassette tape. Just kidding. Tinarantado siya rito, mga boss. Tangina, pero nag-enjoy siya. Hindi niya nagets na inuulol siya. Gusto mo makipagdebate? Tanga-tanga ka? Hindi ka nga makakuha ng simple sarcasm. Tuwan-tuwa ka? Kasi naman bilyonaryo, sila Sherda yan. Tapos papa-interview nyo, walang kwentang tao. Paglalaruan talaga nila yan. Tanga pa, gullible pa. Tsangina, ito na yung rising star ninyo. Kung ako yan, aasarin ko rin sila eh. Hindi nyo inabutan yun, sir, kasi matanda na kayo eh. Vinyl na yung yung pinakikinggan ninyo. Oo, hindi kayo nakikinig ng kaset. Diba? Kupalan lang. O, diba? Wala ito. But I understand. Oh, go ahead. You plan to become a lawyer? When you were a kid? When I was younger, yes. Pero When I was younger, I planned to become a lawyer. Hindi nag-materialize kasi hindi ako pa lawyer. Hindi ako pumasa sa mga state universities, state colleges sa Metro Manila. Kaya nandito ako sa Mindanao. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Mindanao. Hindi natin minamaliit yung mga taga Mindanao. Pero kaya nandito pa rin ako sa Mindanao. Kaya nga dito ako sa Mindanao University. Kaya nga nandito lang ako kasi yung utak ko, hindi naman pang University of the Philippines sa Diliman. Hindi naman pang Ateneo de Manila Katipunan. Hindi naman pang University of Asia and the Pacific diyan sa Ortigas. So yes, it was a plan. It was a plan when I was a kid. It didn't materialize because I didn't know I'll end up like this. Walang change of heart after... Change of heart? After kailan? Change of heart. After ako Kita mo yung mukha nila, Sherda, banas na banas sa kanya. Inan to, markado tong babae na to, abnormal to. By
Bible school, quote unquote. Okay. And what happened? Kaya hindi ka nag-law dahil nag-Bible school ka. Ano daw nangyari? So did you take up Bible study? So, ganito kasi yon. So, apply na ako sa MSU College of Law, nakapasa naman. Pero may 5 years kasi na, within that time frame you can enroll. Pero that time kasi, I had the feeling na, okay, unahin ko muna itong truth, life, and character training. Okay. Sa Malabon yun eh. Kasi parang as a kid, I also had that desire na I want to learn about the Bible more. Actually, it's not really Bible school, yung typical na Bible school. It's more on living the normal Christian life. If you don't mind me asking, what's your denomination? Wala siyang denomination eh. We just call the name. The name of the church is based on that city. Like, if you're in this city, church in that city. Okay. Ganon siya. Akala ko sabihin niya pounds eh. Hindi naman, ginagago siya eh. Di ba? Tinatarantado na siya ng mga nag-i-interview sa kanya, hindi niya pa naiintindihan. Ang babae na to, mahina ang radar nito. Itong babae na to, kapal ng pagmumukha nito. Sabi daw niya, yung General Santos, kung saan siya taga ron, ay Davao Region. Putangin na ka. Hindi mo nga alam na yung General Santos ibang rehiyon yan. Hindi yan Davao Region, kundi ka ba naman tanga. Diyan pa lang, palpa ka na eh. So, tinan mo, hinahanapan siya ng butas sa mga sinasabi niya. Nag-Bible school siya. Nag-Bible school. Actually, hindi siya Bible school. Parang Christian Life, Catholic, ewan lang yun. Ay, nasinungaling. Tapos sabi pa sa kanya, ano ba denominasyon mo? Ano bang church mo? Wala siyang denomination. Pounds. Kaya nga sabi nito, pounds eh. Sasabi niya, akala ko sasabihin niya, pounds eh. Di ba, tinatarantado siya nitong dalawang nag-i-interview sa kanya, hindi niya pa alam. Tapos makikipagdebate ka kay Inday Sara, anong kakainin mo? Anak ng tinapay itong babae na ito. Anong pounds? Dollar pounds. Ano ka ba? What's happening with you? Okay, ang ega-ega. You were you grew up in Mindanao. Yes po. So you were influenced by the politics of Mindanao. Yes. Right? And actually, nung 13 years old ako, kasi may mga organizations na nag-recruit ng mga students to understand more the tri people in Mindanao. Sorry, what's Thai people? Yung mga Muslims, Christians, and the Lumads. Right. Yes. Mindanao. So that's called tri people pala in Mindanao? Yes, tri people. You refer to them as parang technically as a group? Tribal people? No, tri people. Three. Three, okay. The coexistence of the Muslims, Lumads, and Christians. You initially supported President Duterte. Initially supported. You supported or you initially? Initially, I was like giving him the benefit of the doubt. I don't know if I really supported, but I was happy nung may mga usap-usapan, pushing him to run as president. But he kept on, sabi niya, hindi daw siya tatakbo. So parang somehow, parang natuwa ako kasi, people are pushing him to run, but he's not running. So parang, he's not ambitious. Parang gano'n, he's siya greedy. So parang, that's from Mindanao. Pero nung tumakbo na siya, actually, nag-file na siya ng candidacy, I had the doubt na. Parang, akala ko ba ayaw tumakbo? parang to me, ang dating is walang palabra de honor, ganon. Pero I still, Bobo talaga eh. Initially, na-excite daw siya nung may usap-usapan, natatakbo. Okay to ayaw tumakbo hindi greedy. So ngayon tumakbo na, dun daw na turn off na siya, tumakbo na. So ano yun? Lahat ng tatakbo, greedy, ganon. So ang bilis naman nagbago ng buti sana kung, hindi, okay naman ako talaga sa kanya, kay Pangulong Duterte. Maganda, okay naman yung niya. Kaya lang, hindi ko lang talaga nagustuhan yung pagiging, brusko niya, yung marami siyang asawa, walang respeto sa babae, minumura yung pare, yun naiintindihan ko pa eh. Pero yung medyo na turn off ako kasi, akala ko ba ayaw tumakbo, tas tumakbo. Walang palabra de honor. Putang ina niyan. Anong klaseng yan? Anong klaseng utak yan? Ang bilis mo naman ma-disappoint. Kutsa, taas naman ang standards mo, te. Pogi boyfriend mo. Patingin nga ng picture. Tangina, sabi ko nga sa'yo, kung ako lalaki, pinatulang kita, sigurado wala na akong future pag pumatol ako sa'yo. Pakayabang naman nito, no? I still gave him the benefit of the doubt. Did you campaign for President Duterte? No. I was for Miriam that time. I supported. Okay. Miriam, Defensor Santiago. Sorry, I just have to ask the side question, di ba? Opo.
What is the Duterte brand in Davao? Ano Kasi siya? it's a given fact that they're very popular. At lumilipat sa anak niya. That's not normal, But in a dynasty, yes. But what is the Duterte brand? Di ba? Ang ganda nung sinabi nung nitong ni Angkor eh. Sabi nga niya, hindi normal na yung Duterte brand lumipat doon sa anak niya in a positive way. Diyan sa Davao. So, paano mo masasabi with yung achievement ng Davao, mga nakuha ng Davao dito sa mga Dutertes, paano mo nasasabi na paano mo ika-counter yon? When I was younger, kasi yung Jensan part ng Davao region eh. So, Tangina yun na. Nung bata daw siya, yung Jensan part ng Davao region. Utang ina mong babae ka. Inutil kang hayop ka. Yung Jensan part ng Davao region. Sige, ano pa? naririnig ko lang is talagang very strict. Nasa baka bobo talaga to eh. Baka yung Jensan is part ng Mindanao and Jensan relatively mas madali siyang puntahan from Jensan to Davao versus Manila to Davao. Pero yung Jensan part ng ng Davao. Walang kwentang tao to. O ano pa masasabi nito sa mga sa mga Duterte? Disiplinado. Parang he was the man or the leader na nag-encourage ng discipline among the citizens daw. But he also says a lot of things that probably you don't agree with. Yeah, pero hindi ko naman talaga kasi siya kilala before siya nag-run as president eh. So what made you change your mind? When he made rape jokes. Kasi yun na yun. During the campaign or during Yan, maintindihan ko pa yan. Babae ka eh. Maintindihan ko yan. his presidency already? During the campaign. Oh, so early you changed So, already. yeah. So hindi tuloy-tuloy yung pagbibigay mo ng support? No. Nung nag-rape joke na siya, sabi ko, no, this is not the guy. He should not be our president. I saw yung last vlog regarding a politician who di ba? Na binanggit nga yung na-imagine ko. Yeah. You were deadly, ha? Oh. Oo, pinanood ng misis ko, sabay nakatingin sa akin. Mag-ingat ka. Anyways, gusto ko pa sana puntahan yung iba pang mga pinagsasasabi nito. Pero umpisa pa lang, tinarantado na siya netong dalawang host ng show eh. Oh, well, they're giving her props, pero yung simula, ginagawa na siyang gago eh. So nakita na nila na ito, puta wala, cloud chaser to, wala to. Na maghahamon to ng debate kay Inday Sara, hindi para patunayan niya na mas magaling siya kay Inday Sara, pero cloud chaser lang ito. Binigyan lang natin ng panahon kasi nakakatawa eh. Tangina, ito ang meron sila. Ito ang mga pinopromote nila ng mga vlogger, putang ina, magaling lang mag-English pero mga tanga. Hay nako, anyways, mga bossing, kung nagustuhan nyo yung vlog na ito, i-share ninyo, i-follow ninyo, subscribe kayo at mag-super thanks kayo ha. Para naman may kwenta ang ating mga pinaghihirapan dito. Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Banateros lang malakas.